Simulan na natin ang balitaan ngayong umaga at narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw na ito. Hataw Balita ngayon. Formal nang sinampahan ang impeachment complaint sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte nitong Lunes, December 2. Ang reklamo ay inihain o inendurso ng Akbayan Party Lists. Dumating din si dating Senator Leila de Lima sa tanggapan ng Secretary General kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Ayon kay de Lima, siya ang spokesperson ng mga complainant at sinasabing kompleto ang nilalaman ng kanilang kaso. 5 grounds ang binanggit tulad ng culpable violation of Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes at hindi kasama rito ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Hataw Balita ngayon. Nakadepende sa magiging resulta ng investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group ang desisyon ng Philippine National Police kung ipakakansela sa Firearms and Explosives Office ang mga firearms licenses nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, mayroong license to own and possess firearms ang Vice-Presidente. Gayunman, tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ito ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ni BP Sara. Wala rin na niyang permit to carry firearms outside the residence ang Vice-Presidente. For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si BP Sara po at meron din pong mga firearms na nakarehistro under her name po. As to the type of license at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Hataw Balita ngayon. Nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naiulat na isang Russian attack submarine na namataan sa bahagi ng West Philippine Sea, 80 nautical miles west of ng Occidental Mindoro noong November 28. Kinumpirma ng National Security Council at ng Philippine Coast Guard ang presensya nito sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ipapaubayan niya sa Armed Forces of the Philippines ang pagtalakay sa detalye ng pangyayari. Discuss it with you. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, agad nagpadala ang Philippine Navy ng aircraft at barko nang mamonitor ang Russian submarine upang bantayan ang galaw nito at nagkaroon din anya dito ng radio challenge. Kinumpirma nito na wala na sa EEZ ng Pilipinas ang submarine na isang Russian Navy's UFA. Kaya nga naman ay nagpadala tayo ng mga assets dito at nagkaroon tayo partner ng radio challenge, no? We challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone at sumagot ito, no? Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. No, kaya siya nag-surface. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Navy na nakidaan lang at walang ginawang agresibong aksyon ng Russian submarine sa pagdaan nito sa teritoryo ng bansa.
Wala rin itong nalabag na batas o international agreement dahil pinapayagan ito sa ilalim ng UNCLOS at Freedom of Navigation. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa usapin ng West Philippine Sea, sa ilalim ng Freedom of Navigation ay hindi naman kailangang magpaalam ang isang foreign vessel na dadaan sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng ibang bansa. We were surprised bakit may na-detect tayo. We were surprised, nabigla kami bakit may na-detect tayo. And then naka-respond naman tayo. Hindi siya illegal sapagkat under UNCLOS, authorized naman siya bumiyahe o dumaan sa ating EEZ under Freedom of Navigation. It's either you are surface, pwede kayo submerged, walang ano doon. Granted naman under UNCLOS yun. Hataw Balita ngayon. Delikado at maaaring makapagpalubog ng bangka ng mga mangingisdang Pilipino ang pinakabagong insidente ng bullying ng China sa Rizal Reef sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, isang helicopter ng Chinese Navy ang pinalipad. May 15 hanggang 18 talampakan lamang ang taas mula sa bangka ng mga Pinoy. Tinatayag na sa 10 hanggang 15 minuto tumagal sa paligid ang Chinese Navy helicopter. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. As far as the Coast Guard is concerned, this is the first time we saw a PLA Navy helicopter harassing Filipino fishermen with such low altitude, 15 to 18 feet. Para sa akin, ang pinaka-dangerous na harassment na ganyan is that it might, alam mo yun, masira yung light material structure ng boat. It might also capsize dahil sa pag-push ng hangin ng chopper. So those are possibilities that would, definitely result to capsizing of those indigenous fishing boats. Ang kauna-unahang pagkakataon na naharass ang mga mangingisda gamit ang helicopter. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng mga transport group na manibela at piston sa kanilang panawagan na dapat payagan ng gobyerno ang pagre-renew ng mga prangkisa ng tradisyonal na jeep na hindi nagpa-consolidate. Kaugnay ito ng pahayag ng Department of Transportation na papayagang lumipat sa mga existing na kooperatiba ang mga tsuper na mawawala ng hanap buhay dahil hindi nakapag-consolidate ang kanilang mga ipinapasadang jeep. Para sa mga transport group na manibela at piston, hindi ito mangyayari dahil kulang pa rin naman ang mga modern jeepney na pwedeng ipasada. Kaya patuloy ang kanilang panawagan na dapat payagan na lang ang individual na prangkisa at wag na silang piliting pumasok sa mga kooperatiba o korporasyon. Kung titingnan natin, ang tumatakbo pa rin naman talaga lang dito sa NCR, kung di sa iba't ibang mga region, ay mga traditional jeepney pa rin na tumatakbo. Ay mga modern, pero maliliit na bilang. Manatili na lang dapat, imbes na palipatin yung mga sinasabi nilang individual na may mga prangkisa na operator at drivers, bakit hindi na lang panatilihin yung mga single franchise? Hataw Balita ngayon. Sinimulan kahapon ng Commission on Elections na ipasubok sa mga botante ang mga makinang gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay Comelec, hanggang 4 na beses lang papayagan na subukang ipasok sa Automated Counting Machine o ACM ang isang balota ng botante. Ngunit kung hindi pa rin ito basahin ng makina sa pang-4 na subok ay idedeklara na itong rejected ballot. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, sa ilalim ng automated election, hindi bibilangin ang boto na na-reject na balota. Hindi. Bibilangin kapag kami protesta. Pero kapag ka-election, technically wala siyang boto. Kasi remember, automated tayo. At dahil automated tayo, wala tayong manual na pagbilang.
Sa halip na papasok yung balota kahit rejected kasi baka kasi ma-misconstrue ng mga watcher na bakit sumusobra ang bilang ng balota. Pero pag sinuma total mo yung bilang ng mga boto ay hindi tumutugma. Mas magandang nasa labas na lang yun, total hindi yun ay rejected, hindi naman siya, wala namang binilang sa kanya, rejected, pero walang makakapigil sa isang natalo na magprotesta at ipabilang yung mga boto doon sa rejected ballot. Hataw Balita ngayon. Inilikas ang nasa 268 pamilya mula sa 9 na barangay sa Sorsogon City dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC Chief Luisito Mendoza. Sa West District na italang pinakamalalang pinsala kung saan umabot ang baha hanggang leeg. Batay sa pinakabagong ulat ng Office of Civil Defense Bicol, nasa 62 na pamilya ang nailikas sa Camarines Sur, 61 sa Sorsogon, 57 sa Masbate at 46 naman sa Catanduanes. Patuloy ang pag-assess sa pinsalang dulot ng baha sa infrastruktura at agrikultura. Nagbigay na rin ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Hataw Balita ngayon. Nagbahayag ng suporta ang Department of Agriculture o DA sa Half Price Initiative upang mabawasan ang nasasayang na bigas. Umapila ang DA sa publiko na kumuha lamang ng kaning na kayang ubusin. Ayon kay PhilRice, ang tinatayang 255,000 metric tons ng nasasayang na bigas kada taon ay sapat para pakainin ang halos 2.79 million Filipino. Pinaplano rin ng DA na muling isulong ang batas na nagpapahintulot ng half-rice serving sa mga kainan. Sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na ang nasasayang na bigas ay katumbas ng 3.6 billion na halaga taon-taon. Pinaigting ng PhilRice ang kampanya sa pamamagitan ng lokal na ordinansa sa 47 lugar habang hinihintay ang mas malawak na implementasyon mula sa mga lokal na pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Tuwing sumasapit ang holiday season, bago matapos ang taon, may mga naitatala pa rin mga sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karaniwan nagiging sanhi nito ay ang problema sa electrical connections at mga katulad nito. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ma'am Annalyn Carbajal Atienza, ang Public Information Service Chief at the spokesperson ng Bureau of Fire Protection o BFP upang magbigay ng detalye ukol sa mga programa ng ahensya para maiwasan ang mga insidente ng sunog tuwing holiday season. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Atienza. Morning po, Ma'am Annie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa. Ano-ano po ang kasalukuyang mga programa at ganun din yung mga hakbangin ng Bureau of Fire Protection para mapigilan ang mga insidente ng sunog sa buong bansa ngayong nalalapit na po ang holiday season? Siyempre po, ang ating buong pwersa ng BFP ay naghahanda na po at kamakailan lang nung Sunday ay nagkaroon po tayo ng motorcade sa NCR para ilunsad ang ating Oplan Iwas Paputok. At patuloy din po ang ating pag-iingay, kasama na din po itong programa ninyo, ang ating mga kaibigan sa media, ganoon na rin po sa social media na kung saan mas pinapalagana po natin ang samot-saring mga paalala, lalong-lalo na ito nga pong padating ang Pasko at Bagong Taon. Ganoon na rin po ang rekorida na patuloy din ginagawa ng ating mga field units kung saan nagkakaroon po ng public address using our fire truck, syempre, para gisingin yung ating mga kababayan. At isa din pong magandang naging activity ng Bureau of Fire ay ang tinatawag po nating road show, kung saan ang puwersa ng BFP ay nasa mga malls. So nandyan po tayo, nag-i-inform ng community sa mga fire safety, especially sa house fires, dahil yan po ang lumalabas sa statistics natin na majority ng fire incidents ay residential pa rin. Yan lang po ang mga recent activities natin at patuloy po ito simula ngayon hanggang December 1 hanggang pagpasok po ng bagong taon. At ano naman po yung mga challenges na kinakaharap ng ahensya para mapababa po ang bilang ng sunog?
So nakikita po natin sa datos dahil nga po majority ay residential. Ito po ang nagiging challenge ng ating ahensya kung saan kailangan po talagang ma-instill sa minds ng ating mga kababayan yung maging daily concern po ito sa atin, lalong-lalo na sa bahay. Itong tinatawag po nating EDIT, yung emergency drill in the home, na maging practice po ng ating pamilya, lalong-lalo na yung mga kabataan natin at yung mga elders, dahil kadalasan sa mga insidente ay sila yung victims natin sa responde. At yun po, nakikita din po natin na malaking bagay yung presensya ng ating mga volunteer fire brigades na at some point tumutulong na rin po sa pagpapalaganap ng fire prevention or fire safety. Okay. Ma'am, may tanong ko rin sa inyo, Ma'am Carbajal. Yung po bang pag-inspect nyo doon sa mga establishments na nagtitinda ng mga fireworks, mga ganyan, yung mga paputok na gagamitin sa holiday season, ito ba ay kasama sa mga assignments ninyo? At this point po ba, ilang percent na? Kung mayroon na kayong mga na-visit na mga establishments, ilang porsyento na po ba at matiyak natin na yung mga establishments na yun ay nakakasunod doon sa mga polisiya ng ating pamahalaan? Yes po ma'am, annual naman po yan, intensified fire safety inspection at nagbaba na rin po tayo ng memorandum para makapag-submit ang ating mga field units ng designated fireworks display areas at ganoon na rin po yung mga conduct nila ng inspection sa mga manufacturers natin. So, ibig sabihin, ayan ay annual. Ibig sabihin, every year, binibigyan, binabantayan ninyo po yan, ini-inspect nyo. Okay, yung mga nagtitinda-tinda sa mga tabi-tabi, hindi na ito kasali? O pati ito po, ma'am, pwede nyong sitahin, pwede nyong i-inspect? Yes po ma'am, actually isa po yan sa ating nakikitang part nung itanong po ninyong challenges kasi meron po talaga tayong mga kababayan na nagbabangketa, bigla na lang susulpot sa harapan ng bahay or somewhere na matao at doon po nagtitinda ng fireworks. So sana din po ay sundin nila yung mga city ordinances natin at yung atin pong panawagan na hindi po biro talaga ang masunugan. At kasama din po dyan sa pag-inspection na yan ay itong ating mga terminals or public places of assembly. Dahil nandyan din po ang minsang nagiging struggle ng Bureau of Fire pag nagkaroon po ng insidente ng sunog. Okay. Ma'am, balikan ko po yung mga fireworks, yung mga tinitinda o titinda mga paputok dahil hindi talaga makakaiwas yung ating mga kababayan dyan. Ma'am, ano yung gusto niyo pong ipaliwanag doon sa ating mga kababayan at ipaalam sa kanila? Once na sila'y bumili, di ba may mga certain reminders na dapat malaman ng ating mga kababayan kung bibili, this is legit, kung hindi walang ganito, this is not legit. Yes po, syempre meron tayong mga tinatawag na PS mark or ICC stickers, Ganon na rin po yan sa ating mga palamuti sa tahanan, yung Christmas lights dahil isa din po yan sa major cause of fires natin tuwing December. Not only the firecrackers, kasi minsan yung mga firecrackers natin, towards the end of December po yan nagdadagsa. However, itong season na ito, lalong-lalo na ngayon, or even September pa nga, ay nag-uumpisa na ng mga palamuti sa ating tahanan. But just the same, pag tayo po ay bibili ng mga firecrackers, see to it na sa legit po na tindahan, sabihin na natin medyo may kamahalan, pero assured naman po tayo sa quality. Yun po ang ating i-practice sa ating sarili. Na wag tayong bibili doon sa mura lang, mairaos lang, pero yung risk po ng occurrence of fire ay napakataas. Kaya sana po magkaroon din tayo ng consciousness when it comes to purchase or pagbili nitong mga firecrackers na ito in observance po ng pag-celebrate ng New Year. Okay, yung designated na mga fireworks display na yan, yung mga areas na yan, kayo po ba ay in coordination din doon sa mga local government units natin? Nagpapaalam ba sila o itong area na ito ay de-designate namin para dito sa fireworks display? Ma'am Annalie?
Yes, ma'am. Siyempre po, tayo nagpapasalamat dahil binibigyan talaga ng importance ng ating community, lalong-lalo na ng LGUs, itong pag-conduct ng mga fireworks display with the consent or the knowledge of the Bureau of Fire Protection dahil tayo po talaga ang primary responder pagdating ng insidente ng ganyan. Kaya sa atin pong kababayan, yung mga kumbaga nag-o-observe din na hindi na magpaputok sa kanilang mga residential areas or sa mga lugar na sabihin natin, sinasabi nila na safe naman, malawak naman, mas safe po kung tayo ay makikisama na lang doon sa mga designated areas ng ating city or ng ating munisipyo para masigurado po tayo na may nakaantabay na members ng tropa ng Bureau of Fire Protection sa areyang yon. Okay. Ma'am, point of comparison, last year at saka ngayon, December 3 na tayo. Kung ikukumpara nyo po yung bilang ng sunog na related dito sa mga paputok na ito, mayroon na po ba kayong naitala na nagkaroon na ng sunog related dyan? And of course, gaano kadami? Mas madami ba ngayon o mas madami noong nakaraang taon? Ang hawak ko po ay kabuuan na fire incident, i-share ko na lang din po. Ngayon po ay sa NCR po ito 1,799 ngayong taon. Kumpara nung nakaraang taon ay nasa 3,072. So kung titingnan po natin, malaki po ang ibinaba ng fire incidents within NCR pa lamang po ito. So masasabi po natin at some point yung ating mga kababayan ay tumataas na rin po yung level of awareness nila. Even so na residential ang karamihan ng mga insidente natin. When it comes to fireworks naman, if I remember it right, around 3 to 6 lang po yung ating naging insidente ng firecracker related last year. Sa ngayon po, wala pa po tayong reported na sana nga po manatili ito hanggang pagdating po ng 2025. Okay, ma'am, quickly sa ating mga kababayan, what is your message po sa kanila? Tayo po yung nagpapasalamat sa community led by our city mayors or municipal mayors na talaga naman pong pinapaigting yung kaalaman sa fire safety at hinihimok po natin ang ating mga kababayan na makisama, participate sa ating at makipag-cooperate sa ating mga programa sa Bureau of Fire Protection. Nagkalat na po kami sa social media dahil isa po yan sa napaka magandang avenue na mapenetrate po natin yung ating mga kabataan, mga teenagers natin para somehow makatulong din po sila sa pag-iwas po sa sunog. At kung in case of emergency, 911 lamang po or visit po nila ang ating nearest fire station at see to it na nakasave po sa inyong mga cellphones ang kanilang contact numbers. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Annalie Carbajal Atienza, ang Public Information Service Chief at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Good morning po. Kataon sa pag-iwas sa sunog, hindi po tayo nag-isa. Good morning. Napili ni United States President-elect Donald Trump si Lebanese-American businessman Massad Boulos bilang senior advisor sa Arab at Middle Eastern Affairs. Inanunsyo ito ni Trump noong linggo sa kanyang Truth Social account. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Singka Live. Hataw Balita ngayon. Klein, ano ang kaugnayan ni Boulos kay Trump? Good morning, amigos. Si Massad Boulos, ang Lebanese-American businessman, ay binan ni Tiffany Trump, anak ni United States President-elect Donald Trump. Ilang beses na nagkita ang napiling senior advisor at si Trump noong nakaraang kampanya kasama ang ilang Arab, American at Muslim leaders. Aktibong nagtrabaho si Boulos upang makuha ang suporta ng mga Lebanese at Arab Americans para kay Trump, kahit na sinusuportahan ng US ang kampanya ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Matatag ang koneksyon nito sa Lebanon at Estados Unidos. Ang ama at lolo ni Boulos ay mga prominenteng personalidad sa politika sa Lebanon. Ang kanyang father-in-law na si Michael Boulos ay isang pangunahing tagapagpondo ng Free Patriotic Movement, isang Kristiyanong partidong kalyado ng Hezbollah.
Kaibigan din ng napiling senior advisor si Sulaiman Frangieh, ang isang Kristiyanong kaalyado ng Hezbollah at kandidato para sa pagka-presidente ng Lebanon. May mga ugnayan din siya sa Lebanese Forces Party, isang grupong tumututol sa Hezbollah at sa mga independent lawmakers sa Lebanon. Noong Sabado, pinili rin ni Trump si Charles Kushner, ang real estate mogul at ama ng kanyang son-in-law na si Jared Kushner bilang US Ambassador sa France. Balik sa iyo, amigo. Okay, meron din bang political ambition si Masad Bulos? Ang bagong posisyon na ito, amigo, ay maaaring magbigay kay Bulos ng political power na hindi niya nakuha sa Lebanon. Siya ay galing sa isang Greek Orthodox na pamilya at tumakbo siya para sa parliament ng Lebanon noong 2018 kasama ang mga kandidatong pro-Hezbollah. Ngunit mula noon, hindi na siya patuloy na nakahanay sa anumang partido na ito. At sa sectarian system naman ng Lebanon, ito ay maglilimita sa kanya ng pagkakataon na magbigay sa kanya ng mataas na posisyon sa gobyerno sa level ng Deputy Speaker ng Parliament. At ang Marionette Catholics naman ay ito lang lamang ang maaring maging president na tinatawag na ito ang pinakamataas na Kristiyanong posisyon sa bansang Lebanon, amigo. Alright, maraming salamat Glenn Singka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Nangako si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na magpapatupad ng mas maigpit na seguridad sa hangganan ng Canada at Estados Unidos. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Yes, ano po ang hakbang ng Canada para makatupad sa pangako nito, Charles? Sunny, lumipad si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa Florida noong Biyernes, November 29, upang makipagpulong kay United States President-elect Donald Trump. Inilahad ni Public Safety Minister Dominic LeBlanc ang mga hakbang na tinalakay upang palakasin ang seguridad sa border ng Canada at Estados Unidos. Kinumpirma ni LeBlanc ang mga planong pagbili ng karagdagang drones at police helicopters, pati na ang pagdaragdag ng mga tauhan sa border upang matiyak ang seguridad. Binigyan diin ni LeBlanc na ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang ipakita sa mga Canadian at Amerikano na seryoso ang Canada sa pagprotekta ng interes ng dalawang bansa. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat sa iyo, Charles Corpus, mula po sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Bumisita si United States President Joe Biden sa Angola upang isulong ang proyektong railway na suportado ng Estados Unidos. Layunin nitong magbigay ng alternatibong ruta para sa mga mineral mula sa Congo at Zambia patungo sa kanluran na layong tapatan ng impluwensya ng China sa rehiyon. Itong humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Bumisita si Pangulong Joe Biden sa Angola upang itaguyod ang proyektong Lobito Atlantic Railway na sinusuportahan ng Estados Unidos. Nilalayo nitong gawing mabilis ang pag-export ng mahahalagang mineral tulad ng copper at cobalt mula Congo at Zambia patungo sa kanluran bilang alternatibo sa mga ruta ng China. Pinondohan ng US Development Finance Corporation ng $550 million ang proyekto para sa rehabilitasyon ng 1,300 kilometrong riles. Binisita din ni Biden ang National Museum of Slavery na Luanda bilang bahagi ng kanyang biyahe na layong palakasin ang ugnayan ng US sa Angola. Tinutulan ng China ang proyekto sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sarili nitong railway system sa silangang bahagi ng Afrika. Samantala, ipinahayag ng mga opisyal ng Angola ang interes nilang makipag-ugnayan sa alinmang bansa na makakatulong sa kanilang ekonomiya, habang patuloy na binibigyang pansin ng US ang pagbawas sa impluwensya ng China sa rehiyon. Naniniwala ang administrasyong Biden na ang railway project ay isang hakbang upang maipakita ang kahalagahan ng public-private partnership sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa Afrika. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinagkalooban ng pardon ni United States President Joe Biden ang anak na si Hunter para sa kinakaharap na 2 kasong kriminal.
naniniwala ang outgoing president na biktima ang kanyang anak ng maling sistema ng hustisya. Sa inilabas na pahayag ng Pangulo, sinabi nito na mula sa unang araw ng kanyang pag-upo sa pwesto ay hindi siya nakikialam sa paggawa ng desisyon ng Justice Department. Sinabi nito na bagamat naniniwala siya sa sistema ng hustisya, batid niya na nahaluan na ng politika ang prosesong ito at humantong ito sa pagkawala ng hustisya. Umaasa ang US President na mauunawaan ng mamamayan kung bakit ang isang ama at isang pangulo ay darating sa desisyong ito. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Estados Unidos na hindi nito isasauli ang sandatang nuklear na isinuko ng Ukraine matapos mabuwag ang Soviet Union. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray de Leon. Hataw Balita ngayon. Tinutulan ng Estados Unidos ang pagbabalik ng nuclear weapons sa Ukraine ayon kay White House National Security Advisor Jake Sullivan. Nilinaw niyang ang layunin ng United States ay magbigay ng modernong armas para sa depensa laban sa Russia at hindi nuclear capability. Sinabi niya ito matapos lumabas ang ulat mula sa New York Times na may ilang Western official na nagbungkahi kay President Biden na maaaring ipasa ang mga armas bago matapos ang kanyang termino. Matatanda ang isinuko ng Kyiv ang mga armas nuklear nito noong 1994 sa ilalim ng Budapest Memorandum kapalit ng seguridad mula sa Russia, US at Britain. Nanindigan ng US na conventional weapons ang kanilang tugon upang palakasin ang depensa ng Ukraine at kontrahin ang mga pagsalaki ng Russia habang tinatanggihan ang anumang hakbang na may kinalaman sa pagbibigay ng nuclear arms. Miguel Ray de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Iniutos ang pagkatay ng 40,000 manok sa isang egg farm sa Moraki, Otago matapos kumpirmahin ang unang kaso ng bird flu outbreak sa New Zealand. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Biosecurity New Zealand ang mataas na pathogenic strain ng avian influenza sa mga manok sa isang farm na pinamamahalaan ng mainland poultry sa Hillgrove malapit sa Moiraki. Ang mataas na pathogenic strain ng avian influenza ay natukoy mula sa mga manok na posibleng nalantad sa virus mula sa waterfowl at wild birds. Agad na ipinatupad ang movement restrictions sa loob ng 10 kilometro mula sa lugar. Sinabi ni Stuart Anderson, Deputy Director General ng Biosecurity New Zealand, na ang virus ay subtype H7N6 at hindi ang mas mapanganib na H5N1 na nagdulot ng global concern. Nilinaw niyang ligtas pa rin kainin ang lutong itlog at manok. Gayunpaman, 6 pang poultry farms kabilang ang mga nasa Waikouaiti at Wainakaroa ang tinukoy na at risk. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pagasa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Martes, December 3, 2024 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong hanging amihan o northeast monsoon dito sa may bahagi ng Northern Luzon na inaasahan magdadala ng malamig na panahon at may mga maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley at gayon din sa may Cordillera Administrative Region. Samantalang dito sa may bahagi ng Ilocos Region, magkakaroon naman ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan o pag-ambon. At dahil nga sa pag-iral ng hanging amihan at ng easterlies o yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko, patuloy rin ang umiiral itong shear line o yung salubungan ng hangin nitong amihan at ng easterlies at siya namang nakakaapekto dito sa may bahagi o sa may silangang bahagi ng Central Luzon. Inaasahan natin na magdadala rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at sa may Metro Manila ngayong maghapon. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, inaasahan natin ng generally fair weather conditions at magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At sa ngayon, wala naman tayo nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa, bagamat pinag-iingat yung ating mga kababayang papalaot sa may baybayin ng Northern Luzon dahil pa rin sa epekto ng hanging amihan na maaaring magdala
ng katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon. At ang sunrise ngayong umaga ay nasa natin at 6:06 ng umaga at lulubog naman ng haring araw mamayang 5:25 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin muna ang ating website pag-asa.ust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking rider na naaksidente sa Zamboanga City. Samantala, isang biktima ng mauling incident sa Tagum City naman ang nirespondihan ng grupo. Si Lizelle Nael, pumahataw. Hataw balita ngayon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang tawag mula sa Operation 911 kaugnay sa isang vehicular accident sa MCLL Putik Highway, Zamboanga City. Sir, good evening, UNTV. Kinilala ang lalaki na si Jefferson Cruz, 34 years old, na may mga sugat sa kanyang binti, dibdib, mukha at noo. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Matapos malapatan ng first aid, ay dinala ito sa Zamboanga City Medical Center. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring aksidente. Actually, dito kami kanina, makain kami ng balot, tama ko. Tapos, na mga 5 minutes, dumating yun sila, makain ng balot. Yes po. Lipat sila doon, sir, kasi ulan man, tapos kami, lipat din kami. Opo. Tapos nilang kumakain doon, sir. Pag-alis na sila, sir. Pag-alis nila, hindi pa namin makikita dito kasi nakaharap yung pader na yun, sir. Yes po. Bigla na lang, may narinig kami, sir, na parang nabasag pa. Nabasag. Pag tinignan namin ito, pag tingin namin yun, ayun, sir, dalawang po pagdaan. Pero hindi namin alam kung sino yung may kasalanan sa na yun. Opo. Pag tingin namin, parehas naman yung dalawang po na doon. Samantala, sakto namang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team nang makakita ng isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada. Ayon sa biktima, pinagtulungan siyang bugbugin ng mga kasama niya na nagresulta sa pagkakaroon ng laceration sa ulo at mukha. Kinilala ang biktima na si James Ian Bertulpo, 19 anyos, residente sa Timog, Tagum City. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala ang biktima sa Davao Regional Medical Center. Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon. Hindi umabot sa normal water level ang tubig sa Angat Dam kung ikukumpara sa nakaraang mga taon. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Dahil dito, kailangan bawasan ang supply ng tubig sa Metro Manila upang may sapat na tubig pa rin na magagamit para sa susunod na buwan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw balita ngayon. Umabot na sa 200 meters ang level ng tubig sa Angat Dam watershed kahapon. Mas mababa ito kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Actually, ang in-expect supposed to be natin for this year ay nasa around 212. To compare it from the last year, sir, no, nasa 214 po yung inabot po ng ating reservoir. So talagang mababa po yung naging trend po ng ating reservoir elevation po sa ngayon kasi nga po hindi po tumaas sa ating mga watershed po yung nagkarang bagyo. Sinabi pa ni MWSS Patrick Dizon, nasa 90% ng tubig sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam watershed. Ngunit dahil sa kasalukuyang estado ng Angat Dam, kailangan muna itong tipirin. Right now po, no, binawasan po yung allocation po natin. But in a sense po na para makatipid lamang ng tubig, para mapataas pa natin lalo yung ating pong reservoir, elevation ng ating reservoir. Pero wala naman po epekto sa ating pong mga kababayan. Kasi sa ngayon po, since tulad ngayon po, no, na nag-uulan-ulan ngayon, ay nai-utilize pa naman po natin yung mga tubig na nanggagaling sa ating mga watershed.
Samantala, batay sa nakuhang impormasyon ng MWSS sa Pag-asa, bago matapos ang taong 2024 ay swerte na kung abuti ng hanggang 204 meters ang water level ng Angat Dam. Pero umaasa pa rin sila na may mga pag-ulan pa rin sa buwan ng Enero para madagdagan naman ito para na rin sa pangangailangan ng irigasyon ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng malawakang automated counting machine demonstration sa bansa, nagsagawa rin sa Davao ng test run para sa media. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa kahapon ng nationwide roadshow ng mga bagong automated counting machine o ACM ang Commission on Elections. Sa Davao City, nagkaroon ng demonstration at test run ng mga ACM para sa mga media. Layo nito na ipakita ang proseso mula sa pagboto ng isang botante kung ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa balota, hanggang sa pagpasok sa ACM at canvassing ng mga boto kung gumagana ito ng maayos. Sa bagong ACM, mayroon itong optical mark reader at touch screen feature kung saan mas mabilis ang pagbasa ng mga balota kumpara dati. Sa buong Region 11, nasa 3,388,943 ang registered voters kung saan 1,07,630 dito ay mga taga Davao. Nasa 1,173 clustered precincts sa Davao ang lalagyan ng mga ACM sa darating na national and local elections. Magsasagawa pa ng information drive at demo ang COMELEC 11 sa mga barangay. Every barangay talaga, mag-contact sila. Ang purpose ani is para ma-educate ng mga tao as to the voting process and of course the ACM. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng komosyon ng arestuhin ng National Bureau of Investigation o NBI ang vice-alkalde ng Marawi City sa mismong compound ng Marawi City Hall bandang umaga kahapon, December 2. Kinilalang Vice Mayor na si Anwar Romuros Abidin Abdul Rauf. Inaresto ng naturang opisyal sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Presiding Judge Maria Rowena Biolago Alejandria ng Caloocan City Regional Trial Court Branch 121 dahil sa kasong murder. Kasama ng NBI ang Task Force Marawi City PNP, Special Action Force at iba pang law enforcement unit sa pagdakip sa vice-alkalde. Hataw Balita ngayon. Ipresenta ng Philippine National Police Bicol ang mahigit 900 loose firearms na kanilang nakumpiska ngayong taon. Ayon sa PNP, mas magiging mahigpit sila ngayon sa paglaban sa mga baril na walang lisensya lalo't papasok na ang election period. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ipinakita ng Philippine National Police Region 5 kasama ang Commission on Elections ang resulta ng kanilang kampanya kontra loose firearms sa buong Bicol Region. Umabot sa 965 na iba't ibang uri ng baril ang nahuli, nakumpiska, isinuko at idinipositong mga illegal na baril sa buong rehiyon. We want to inform everybody na ongoing ang police operations dahil yung mga baril marami pang nahuhuli sa encounter, marami pang nahuhuli sa checkpoint. Pinakamarami sa nakuhanan ng baril ay sa probinsya ng Masbate, na kilala bilang election hotspot ng COMELEC at ng PNP. And this is to show na yung police natin ay talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho na lipunin ang mga sandata na hindi na kailangan sa kalsada. Dagdag pa nito na kaya nagkakaroon ng mga krimen ay dahil sa mga baril na ito na patuloy na nakalalabas. Siniguro ng PNP Bicol at ng COMELEC na mas paiigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa loose firearms lalo't papalapit na ang election period. Samantala, ayon sa PNP, handa na sila sa pagharap sa nalalapit na midterm election at siniguro na magiging patas at non-partisan ng PNP Bicol sa sinumang kandidato. Nare-assign na rin ang mga PNP personnel na may mga kamag-anak na tatakbo sa darating na eleksyon.
Ang gusto ko lang ay fair na pagtrato. So, ang lahat, bawat isa sa kanila, inassure naman po natin na all of them will have appropriate security from the PNP. Of course, the AFP and other uniform service will help also in ensuring na all candidates, all aspirants will be properly secured. Sa kabuuan, magdideploy ng 7,353 na mga pulis para sa darating na election period bilang quick response team at makakatulong sa mga voting areas. Nasa 346 dito ang nakatapos na sa Board on Electoral Inspection Training at 126 naman ang nagtraining sa mga election-related incidents. Nagdagdag na rin ng 877 mobility assets, 2,777 communication equipment, 1,005 investigation equipment at maglalagay din ng 1,367 na mga personnel sa Civil Disturbance Management Operation. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 12 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang po maghahatid ng mga bago at may init na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot po ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan niyo po ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Talatang 12. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak, na kanyang kinaluluguran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 3 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Culupo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondents sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasambahay at magandang umaga.